Hi guys! Story time tayo. Dito kasi ako ngayon sa supplier ko ng long span. Tuwan ko pa kasi dito sa supplier ko na to kung bakit kailangan ko pang pumunta dito. Samantalang yung factory nila, yung bodega nila, nandun lang naman malapit sa amin. Kung bakit kailangan ko pang pumunta dito para lang magbayad. Napaka old school na wala silang online payment, kesyo kailangan daw ipakita muna yung resibo doon sa bodega nila, baka madoble ek yata na ganun. Pwede naman nilang isend, diba, via messenger, via Viber, pwede naman ganun, isend nyo na lang doon sa bodega nyo, then is-xerox copy nila, tapos papipirmahan na ito nakuha na, ganun-ganun, para hindi madoble kung yun lang naman mang issue. Pero naman, andun nga yung bodega, hindi na nga kami nakatipid na nga kami ng sana, kasi medyo malapit lang. Kaso ganun din, magagas din ako kasi kailangan pumunta dito para lang magbayad, ganun. So, wala tayong magagawa kasi yun yung rules nila. Kaya, okay lang, susunod na lang tayo. Story! Tuloy natin yung story ko. Yung tungkol sa kung paano ako nagsimula ng hardware. Kung itatanong nyo guys, kung mahirap ba yung pagsisimula ako ng hardware? Yes, of course. Sobrang mahirap. Kasi parang dumaan ako sa butas ng karayom. Para lang may salba ko. Kasi alam nyo ba, yung first 3 months to 5 months ko ay hindi lang siya break even, as in lugi talaga. Kasi biruin mo nga, yung bayad ko sa tindero ko 500, tapos dahil ang bayad ko sa kanya 500, minsan ang benta 300, 200, 400, mas swerte na yung 500, di ba lugi? Tapos, magbabayad ka pa sa pwesto. O, di ba? Ganun kalala. Pero, hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi, kahit yung paunti-unti pa lang yung benta, mga elbow pa lang, pako, mga ganun. Yung pala yung mga nabibenta sa akin. Ay, nako, masaya na ako dun. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, may future yung hardware ko. Ibig sabihin, balang araw, makikilala rin yun. Kaya, gumawa ako ng paraan para makilala yung hardware na yun. Kasi, medyo tago kasi siya. Ginawa ko, nag-print ako ng leaflets. Tapos, yung mga leaflets na yun, talagang inayos ko. Ako mismo ang gumawa. Ako rin ang namigay. Kasi kung kuha ka pa rin, magbibigay ng leaflets, magbabayad ka pa, diba? So, ako na lang ang namigay. At hindi rin ganun kadali mamigay ng leaflets. Medyo minsan makakaramdam ka ng hiya, pero kung gusto mong kumita, tanggalin mo yung hiya. Kasi kahit sa pamilya ko wala akong nautusan, ayaw nilang kumilos. So ang ginawa ko, ako lahat. Kaya hindi talaga ganun kadali magtayo ng negosyo. Kasi dun sa mga nauna kong negosyo, hindi naman ako ganun nahirapan. Kasi madali lang yun eh. Sa palengke kasi kahit ano ibenta mo, basta display mo, mabibenta. Pero later ikakwento ko rin sa inyo kung paano ako nagsimula. Medyo masalimuot yung kwento ko doon kung paano ako nagsimula doon sa mga nauna kong negosyo. Sobra. Ikukwento ko sa inyo later. Bye! Thank you for watching.